Ang topic dito, ang tanong, paano maging magaling na public speaker? Before you become a good public speaker, you should be good first in one-on-one conversations. One-on-one muna. Doon mo muna makikita kasi yung one-on-one mo, palalakihin mo lang naman yan eh. Ganun yung konsepto eh. Tataas mo lang ng konti yung energy mo, tataas mo lang konti yung argumento mo, babawasan mo lang failures mo, and then you can talk to so many people. Ganun yung konsepto eh. 'Di ba? Yung tapat sa konti, tapat sa marami, ganun yung konsepto. So, una muna, konti lang munang mga tao. 1, 2, 3, 5, 10. Doon lang muna sa simula. Tapos, susunod na nun, larger crowd. Ngayon, meron akong tanong na naiwan eh. Nakalimutan ko kung ano. Paalala nyo nga sa akin, ano yung tanong na naiwan ko? Nadidiscuss ko dapat dito. Ano yung brother? Ano yung tanong na i-discuss ko? Nakalimutan ko. Bago ako nag-introduction dito sa kabila, ano wala? Eto na. Naalala ko na. Okay, so one-on-one conversation, you have to check the facial expression and the body language of the person that you are speaking with. Diba? So, kailangan mong i-check yung facial expression at saka body language. Maging sensitive ka dun. Tignan mo kung nababagot ba siya o natutuwa siya. Tapos, tignan mo rin kung ano-ano yung mga paraan para makapanatili ka sa isang conversation nang umiikot-ikot yung conversation nang hindi napuputol. Kasi ang pinaka-common na problema ng maraming kabataan ngayon, ito napansin ko sa mga kabataan eh. Wala pang 15 minutos, di nila kaya makipag-usap ng mahigit sa 15 minutos. Hindi kaya. Tangina, may mga bata ako nakakausap, puta wala pang 5 minutes, wala nang maibato sa conversation, tapos maglalabas ng cellphone, sa cellphone ng kasarap mo. Yung ganon, you have to be entertaining enough to get their attention. You have to be entertaining enough to get their attention. And you have to be interesting enough to get their attention. Kailangan interesante yung bagay na dinidiscuss mo at yung paraan ng pagdidiscuss mo dun sa tao para manatili siyang interesado dun sa bagay na pinag-uusapan ninyo. Tapos ask probing questions. Magtatanong ka ng tungkol sa interest ng tao na yon para malaman mo kung ano yung mga bagay na interesado siya. Tapos doon na ngayon pwedeng umikot-ikot yung conversation. Gets mo? Opo. Teka lang, may question ako yung sinabi mo. Sige. Ano ba, dapat po ba, hindi po ba, tanong ka lang ng tanong or ikaw lang laging nagsasalita? Dapat ba balance lang yun? Merong level ng balance na pwedeng tanong ka ng tanong. Lalo na kapag mataas na tao ang kausap mo. Kasi ito napansin ko rin sa mga matataas na tao eh. Yung mga may pera na, yung mga may narating na, napansin ko sa kanila, gusto nilang i-transfer yung mga bagay na natutunan nila tungkol sa buhay. Yung mga may pera, hindi masyadong gusto namimigay ng pera niyan. Oo, may mga galante, doon na tayo. Pero yung mga mayayaman, gano'n na lang, sabihin na lang natin mayayaman. Yung mga mayayaman, yung mga sikat, yung mga powerful na mga tao, madalas gusto nila tinatanong sila ng tinatanong eh. Lalo na kapag ka bata, ang gusto nila, galing sa bata, magtanong ka na magtanong. Ayaw nila masyadong nakikinig sa istorya ng mga bata. Maliban na lang, sobrang tanda na nito na naghahanap na siya ng entertainment, yun siguro pwede. Pero yung katamtamang edad, somewhere around 20-ish, 30-ish na mga mayayamang mga tao, ang gusto niyan, tinatanong sila ng tinatanong. Kasi gusto nilang nagpapasa ng information sa mga tao eh. Parang katulad sa akin, ako nandun na ako sa punto na kapag alam mo, bata yung kausap ko, hindi ako masyadong interesadong pakinggan yung istorya ng bata eh. Bakit? Maliban na siguro out of the usual yan, ganun, okay lang. Kung out of the usual. Pero kung, alam mo yun, normal lang naman yung kwento niya, tapos anong ginawa nila kahapon, ganun, anong nilaro nila ng mga kalaro nila. Parang, alam mo yun, hindi ako interesado sa ganun eh. Mas interesado ako, tanungin mo ako, magta-transfer ako ng information sa'yo, mapapakinabangan mo yung information hanggang mamatay ka. Yun ang mas prefer ko. Ang gusto ko na ngayon, nandun na ako sa puntong gusto kong magturo sa mga tao ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Yung mga matatandang tao, 20-ish, 30-ish na mga mayayaman, 40-ish, 50-ish, yan, gustong-gusto nila tinatanong sila. Yung mga somewhere naman in the middle class, mga ordinaryong taong bayan, sa madalas na pagkakataon, gustong-gusto nilang nagkikwentuhan tungkol sa hobby nila. So pag tinanong mo sila, kailangan magkwento ka rin ng tungkol din sa hobby nila. Yung mga bagay na naintindihan mo sa hobby nila, yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa hobby nila, yung mga bagay na hindi mo sigurado tungkol sa hobby nila, yan pwede kayong mag-usap at magkwentuhan at mag-share ng information tungkol dyan. Yun pwede. Yung mga nasa ilalim naman, ang pinaka-paborito kasi niyan, chismisan eh. So yung mga ganon, yung wala, pakikinggan mo lang sila tungkol sa chismisan nila.
Masakit nga lang sa ulo, masakit lang din sa tenga, tapos nakakapagod sa isip, ganun. Follow-up question, brother. Alam mo, this is too much information. Dapat okay, sinulat mo na okay. to. Dapat sinulat mo na to. Naka-record lang po. Okay. Ayos, good job, good job. May next question po ako, pero ibang topic na po. Akat ko nga muna sandali itong Demico Forever. Akat ko nga muna sandali itong Demico Forever. Ay, walang option para iakyat ka. Mag-request ka muna, Brad. Napakatindi ng katapangan. Ito na naman tayo sa matitinding katapangan. Sabi niya, ilalampaso daw niya ako. O sige, pagbibigyan kita, lampaso mo ako. Pagbibigyan kita, akyat ka, dali. Magre-request ka nga lang kasi tinurn off mo yung option para iakyat ka sa live eh, di ba? So, sobrang tinding katapangan. Sabi niya, mag-aral daw ako ng filosofiya at hindi iisang opinion lang. Yan, ang mga sinasabi niya. O, dali, Demico Forever. Inaantay kita. Mag-request ka na umakyat sa live, iakyat kita, magpakitang gilas ka. Magpakitang gilas ka, Demico Forever. O, dali, asan ka na? Inaantay kitang umakyat sa live. Ipakitang gilas mo yung napakatinding katapangan mo. Sige, asa na, Demico Forever. I-tag nyo nga ito sa Demico Forever. Talaga namang iisa lang opinion mo. Okay, sige, yung nga, iisa nga opinion ko. Magpakitang gilas ka sa amin ng napakarami mong opinion. Dali, Demico Forever. Inaantay ka namin na mag-request. O ano, simpleng pagre-request lang kung paano umakyat sa live, hindi mo pa alam. Ano, akyat? Ano? Demico Forever. Magpakitang gilas ka. O yan, sige. O yan, pakitin na natin. Pinapakit ko na, Demico Forever. Magpakitang gilas ka ngayon ng napakarami mong opinion. O dali, binibigyan kita ng oras. Sige. Okay, pagbibigyan kita. So, anong opinion mo sa Hindi, mga huwag mo akong tanongin. pandarayas, Magpakitang gilas ka ng napakarami mong opinion. Sabi mo, isa lang opinion ko eh. Ikaw ngayon ang magpakitang wala gilas. ka pala, ang dami na. Hindi, ikaw ang magpakitang gilas kasi Dami mo sinasabi. tinan mo, iisa lang ang opinion ko. Alam mo nang iisa lang ang opinion ko. Ang Talaga tanong ko naman sa'yo, eh. bakit mo ako para tinatanong ka rin- alam mo nang isa lang opinion ko? Ikaw magpakitang gilas ng maraming opinion mo, dali. Papakita ko ng gilas, daldal mo, para ka palang bakla isang opinion lang pala kaya mo sabihin. Inaantay Magpakita namin ka yung ng maraming filosofiya opinion na marami mo. kang Inaantay namin yung maraming Magpakita ka opinion ng mo. maraming opinion. Inaantay namin yung maraming opinion mo. Asan yung maraming opinion mo? Again. Para ka rin nag-aakay ng mga ng mga sekta eh. Dito kayo, ako magaling. Kayabangan yung sinasabi mo, hindi mo nga alam ang filosofiya eh. Base lang sa opinion mo, kawawa ka naman. Check mo yung profile ko, baka may mag-message sa'yo Inaantay mamaya. namin yung opinion na sinasabi mo. Wala kaming pakialam sa paghatol mo sa akin. Ang inaantay namin yung opinion na napakarami na pinagmamalaki mo. Wala akong pakialam sa hatol mo sa akin, bro. Hindi ako nag-aakit ng maraming followers gaya mo. Wala naman akong May pakialam kung followers, nag-aakit ka ng isa maraming lang ang followers followers eh. ko. Wala akong pakialam kung nag-aakit ka ng Ikaw ay followers. nag-aakit ng maraming followers. Inaantay namin yung Kawawa ka maraming naman. opinion mo. Wala kaming pakialam dun sa sinasabi mong kawawa. Nasaan yung Asan na may yung mga maraming pinagmamalaki opinion? mo wala naman pala. Asan nga yung Wala ka maraming naman palang opinion? alam. Para ka lang palang chismoso sa mga vlogger, ganun lang pala. Sige, antay namin yung maraming Kupal ka pala, opinion mo. eh. Asan yung maraming opinion mo tungkol sa bagay-bagay? Natatawa ako sa'yo. Hindi mo pala alam ang filosofiya, nagbibigay ka ng opinion. Ano ba ang nakakatawa filosofiya? ka. Sige, ano ang filosofiya? Paliwanag mo sa amin. Para ka palang, Paliwanag mo sa para amin ka ano ba palang mga filosofiya? sekta. Paliwanag mo sa Ako, amin ang kung ano ako, filosofiya. magaling. Paliwanag mo sa amin kung ano filosofiya. Dali, Ay, paliwanag hindi mo. mo alam filosofiya? Hindi, tinatanong nga kita eh. Paliwanag mo sa amin. Di ba ang dami mong Oo, opinion? hindi mo Paliwanag alam. mo. Paliwanag mo. Paano ko hindi mo pala alam? So hindi mo kayang ka ipaliwanag. pala sa akin. So hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi mo nga kaya. So hindi mo kayang ipaliwanag. Unilateral. Ulitin ko, hindi mo kaya O, ipaliwanag. unilateral philosophy. So nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo pala kayang ipaliwanag. Tama ba ako? pinapaliwanag ko nga sir, isarado yung isip ko, parang safe Hindi, inaantay ko yung sinasabi mo. Anong ibig sabihin ng filosofiya? Ano ibig sabihin ng filosofiya? Huwag kang iiyak, baka mamaya umiyak ka na Tinatanong eh. kita kung ano ibig sabihin ng filosofiya. Nare-rate Sa'yo na nang kapatid galing eh. yan eh. Sa'yo nang galing eh. So ibig mo sabihin, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo naiintindihan? Ganun ba ibig mo sabihin? Ikaw nga nagtatanong na hindi mo naiintindihan, tsaka umiiyak ka na eh. Tinatanong Nakakahiya ka kita naman, kung ano parang ibig safe ka na sabihin ng nag-aakay. filosofiya. Tinatanong kita, sa'yo galing yan Ikaw. eh.
Sa'yo galing yan eh. Ikaw. Ang hilig mo sa ikaw. Tinatanong nga kita, anong Paul, ibig sabihin ng makinig ka. filosofiya? Ang filosofiya, 2 beses nakasabihan yan. So, ibig sabihin, ang filosofiya kasabihan. Ang filosofiya kasabihan. Hindi kasabihan, makinig ka. Sa'yo nang galing eh. Kupal, makinig ka. Sa'yo nang galing, Kupal, Brad. makinig ka. Sa'yo nang Ikaw, galing. ano, Wag mo ikaw akong nag-iwag bastusin sa na- sarili kong programa na ano. para tawagin mo akong kupal. Huwag mo kakalimutan, nasa Kupal ka akin naman ang talaga eh. kapangyarihan, Brad. Pwede kitang i-block kahit kailan ko gusto. Gusto mo pakitang gilas ako? Ibabak mo Gusto mo ako. pakitang gilas Hindi, ako? wala ka palang bayag. Hindi, gusto mo Wala pakitang ka gilas palang ako? bayag. Gusto mo nga pakitang gilas ako? Wala ka palang bayag. Black Gusto pala mo kaya pakitang eh. gilas ako? Hindi, wala kang bayag. Iiyak ka na Uulitin eh. ko, anong ibig sabihin ng filosofiya? Ang filosofiya ay katangahan na kagaya mo. 2 klase, isang kabubuhan at isang katangahan. Yun ka. So yun ang O, diba? ibig sabihin O, ng nasaan ka filosofiya. Saan mo Nasaan mong ka dictionary ron? mababasa na ang filosofiya kabobohan at katangahan? Sige, saan mong dictionary Sa dictionary mababasa na ang dictionary ay kabobohan at Hindi katangahan? nga. O kaya nga, ikaw nga, kabubuhan at katangahan. Nasaan ka ron? Nasa So kabubuhan ang at ibig nasa mo palang katangahan. sabihin, kailangan kong mag-aral ng filosofiya na nasa akin na pala. Tama ba ibig mo sabihin? O siyempre, hindi mo maunawaan kung bobo ka o tanga eh. So ibig sabihin, kung ang ibig sabihin pala ng filosofiya ay kabobohan at katangahan, nasa akin na pala yung sinasabi mong filosofiya. Tama? Correct, nasa iyo na. Hindi lang yun, marami Good! kabubuhan, Good! katangahan. Buti ignorantehan. nagkakaintindihan tayo. Yung sinasabi mong filosofiya na ipinagmamalaki mo pala, nasa akin na. Tama? Oo, nasa iyo. Kaya hindi mo nga Buti maunawaan nagkakaintindihan kung bobo ka o tanga. tayo. Buti nagkakaintindihan tayo. Bandi- So ngayon, eto ngayon ang susunod kong Bandi tanong. mo Ano mga- pa ngayon ang kailangan pag-aralan ko sa'yo kung yun palang gusto mong pag-aralan ko, nasa akin na pala? Kaya nga hindi mo nga alam, kaya nga pinag-aaral nga kita para malaman mo kung Hindi, anong ang klaseng sabi galak mo, ka o mag-aral bobo o ako ng tanga. filosofiya. 'Di ba? Yun ang sabi mo, yung mag-aral Alam ako ko ng nga. filosofiya. At ang sabi mo, nasa O, mag-aral akin ka na ng- yung filosofiya. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong O, nasa iyo pag-aaralan ko sa'yo kung nasa akin na pala yung gusto mong pag-aralan ko? Nasa akin na pala eh. Kita mo na eh. Kita mo nga, hindi mo nga alam na bobo ka tsaka tanga ka. Hindi mo alam kung ano pipiliin mo ron. Hindi ko alam, ikaw ngayon, lang pag-aralan nagsabi mo nun yung eh. filosofiya. Nag-aral na nga O, ako paano eh. mo Nasa pag-aaralan akin na yan? nga, 'di ba sabi mo? Kaya nga, o nga, hindi mo nga alam na bobo ka tsaka tanga eh. Nasaan ka ba ron? O, pinerfecto Akala mo, ko bobo, ba, ang tsaka sabi tanga mo, ka. ang filosofiya nasa akin na sabi mo. Sa'yo galing yun eh. Ngayon, ang tanong ko Oo, sa'yo, ano nasa ngayon iyo ang na nga. pag-aaralan ko kung nasa akin na pala yung gusto mong pag-aralan ko? Ano pa ngayon na O maidadagdag mo? nga, pag-aaralan mo ngayon kung anong klase ka, kung anong klaseng bobo ka, o kung anong klaseng tanga ka. Kasi nasa dalawa ka eh. So Bobo, parehas tsaka pala tanga dun ka. sa dalawa. Ano pa ngayon ang gusto mo pang Oo. pag-aralan ko kung nasa akin na pala yung dalawa na yun? Kaya nga, pag nagpapaliwanag ka, ganito yan. Mga kaibigan, nasa party ako ng filosofiya. Mamili na lang kayo kung bobo o tanga ako. Nagbibiro ka Huwag ba? kang iiyak ha. Nagbibiro ka ba? Huwag kang iiyak ha. Hindi, Hindi ako tinatanong nagbibiro. kita, real nagbibiro talk. ka ba? Bakit tumatawa ka? Anong Hindi ako nakakatawa? nagbibiro. Kasi mukha kang tanga eh. Mukha ka rin bobo. Kaya hindi mo maalam kung bobo ka o tanga. Tinatanong kita kung anong nakakatawa. Nakakatawa nga Kasi sa hindi mo Biblia, nga ang alam yung nakasulat sa filosofiya. Biblia, yung tumatawa ng walang nakakatawa, ang tawag dun ulul. Eh di ulul. Huwag lang bobo tsaka tanga. Kasi yung ulul nakakausap pa ng maayos yun. Yung bobo tsaka tanga. Yung ulul nakakausap ng maayos? Talaga ba? Eh ako nakakausap ko eh. Bakit yung bobo tsaka hindi ka nga tanga? maayos kausap Eh eh. yung tanga. Hindi ka maayos Eh yung kausap. tanga, nakakausap ba? Yung tanga, may pag-asa pa ba yun? Sinako mo pa yung pati bobo. Wow ah. Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Nire-regla ka na sa bibig. Hindi, pinapabayaan lang kita magsalita, Brad eh. Tingnan mo yung comment, wala sumasakayon sa'yo. Tingnan mo yung comment. Ngayon, siyempre, bobo tsaka tanga yung pinaka-may-ari nito eh. Tingnan mo yung Siyempre, comment. malamang walang Sumasang-ayon ba kayo matalino. sa kanya? Sumasang-ayon kayo sa kanya? Ayun may meron nakasagot oh. Uy, ang tangina, dahil mo nang iniinom ng tubig mo, ang isang galon, nire-regla ka na. Tanga, kape yan. Bobo ka kasi, hindi ka nagtatanong muna eh. Yan ang hirap pag hindi ka nagtatanong, nag-a-assume ka na lang. No. Eh, kaysa naman bobo tsaka tanga, di ba? Teka, meron akong tanong sa'yo. Alam mo Ano palang bang bobo pangalan? ako at tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, bakit sa akin ka nagtatanong? Sino mas bobo ngayon sa atin? Eh ngayon, sabi ko nga, ulul ako, hindi magtatanong yung ulul sa bobo tsaka sa tanga, di ba? Eh ngayon, sinabi Hindi, ko ang nga sa tanong ko nga sa'yo, filosofiya, hindi mo maunawaan. ang tanong ko sa'yo, nagtatanong ka sa akin. Sabi mo bobo ako, sabi mo tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nagtatanong sa bobo at tanga? Sino kayo na mas bobo sa atin?
Kasi ba sabi mo mas malupit yung ulol nakalagay sa Biblia? Di mas Hindi, tinatanong, wala naman ako sinabi tungkol sa ulol eh. Ang tinatanong ko sa'yo, akala ko ba sabi mo bobo o tanga ako? Nakalimutan mo na, tangina mo. Kaya nga, Hindi yun ang tanong ko sa'yo. nakalimutan Hindi yun ang tanong ko sa'yo. na bobo. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Nabuo sinabihan mo ako ng ulol. Nasa Biblia. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Hindi yun ang tanong ko sa'yo. Uulitin ko, hindi yun ang tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, ang sabi mo, bobo ako at tanga ako. Ang tanong ko sa'yo, eto, simple. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka nagtatanong sa bobo at sa tanga? Sino ngayon na mas bobo sa Kaya nga, sinagot ko na nga, dahil sabi mo, ulol ako. Hindi nga, Siyempre, ang tanong ko nga sa'yo, sinong mas tsaka bobo tanga. sa atin? Ikaw? Ikaw na. Ako? Na bobo o tanga? O ikaw na nagtatanong Ikaw. sa bobo at tanga? Ikaw, siyempre, kasi ako, bobo lang ang tingin mo. Ikaw, filosofiya nga, bobo tsaka tanga, sinakop ko. Ang cute-cute din sumagot eh, no? Yung alam mo, nagbibiro lang siya kapag ka sumasagot siya. So, ano ito ngayon? Ah, di ba, Ang susunod bobo kong tanong ganito. Kasi Anong ikaw, gusto mong patunayan ngayon? filosofiya hawak mo, di ba? Okay, so ang susunod kong tanong ngayon, ano ngayon ang gusto mong patunayan? Na ano, bukod sa bobo ka tsaka tanga, kupal ka pa. Alam naman na ng mga tao yun eh. Ano pang bago? So, alam mo yung nagpapasikat ka na feeling mo may nagagalit sa'yo, pero wala naman nagagalit. Kasi Ay, nga, so ibig bobo tsaka sabihin, hindi tanga ka pala galit? Feeling ko lang na may Tama, nagagalit hindi ka sa'yo. galit. Hindi, ba't naman ako magagalit sa bobo at tanga? Kailan pa may nagalit sa bobo at tanga? Okay, so kung hindi ka pala galit sa akin yan, sige, sunod na tanong ko sa'yo. Ano ngayon ang gusto mong patunayan dito sa live ko? Hindi, gusto ko lang, kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, filosofiya. Sayang nga, maunawaan mo na nasa dalawang saklaw ka ng bobo at tanga. Hawak mo ang bobo at tanga, na bobo ka, tsaka tanga ka. So may Ngayon, filosofiya kailangan ako, mo tama? maunawaan na saklaw mo yun. So may filosofiya meron ako, nga. tama? Okay. Go. O, kaya At nga, least bobo, nagkakaintindihan tsaka tayo. tanga. At least nagkakaintindihan tayo. Na ang filosofiya pala sa'yo, bobo at tanga, at ang filosofiya pala nasa akin na wala sa'yo, tama? Oo, wala sa akin. Ang tanong ko Kasi sa'yo, nga, kung sabi wala mo pala na- sa'yo filosofiya, bakit sinasabi mo sa akin na kailangan ko mag-aral ng filosofiya sa'yo? Kailangan mo ang pag-aralan ng filosofiya kasi hindi mo alam na bobo ka tsaka tanga ka. Ang alam mo, bobo ka lang, pero hindi mo alam na tanga ka rin. Alin dun sa lahat ng sinabi ko, yung kabobohan at katangahan? Sige nga. O, ngayon, iniiba mo na usapan. Hindi, sa'yo nang galing Lahat bobo ng at tanga sinasabi- eh. Lahat Alin naman- dun sa Ngayon, lahat ng sige. sinabi ko, yung bobo, yung kabobohan at katangahan? Sige nga. Alin sa lahat ng sinabi ko? Unang-unang kabobohan ng mga sinasabi mo, lahat ng mga sinasabi mo, base sa opinion mo lang. Ade, Katangahan tinatanong pa- nga kita. katangahan, Alin iniklaim dun o sa sinasagot mga kita. yun? Alin dun sa mga yun? Pagtal- Be specific, brother, kasi Teka lang, madaling magsalita, madaling mag-akusa ng kahit ano sa Pagsalitain kanino. mo muna ako. Dali, madaling mag-akusa. Dali, ipapaalala ko lang sa'yo, brad, programa ko to, ha. Didisconnect kita. Sige, didisconnect kita. Didisconnect ko na ba? Tanong ko muna yung mga tao. Disconnect ko na ba? Wala, Disconnect ko na ba? wala, iiyak ka na, yung Disconnect ko na yapang-yapang ba? mo kanina, papakiyan, tapos ako pa lang yun, kupal. Tapos ka na. Kupal, iiyak na yan. Tapos ka na. Chuchu pa na yan. Chuchu pa Tapos ka na na. yan. Sige, pararaanin ko muna yung gusto mong mangyari. Chuchu pa na yan. Brad, pupusta ako maliit titi mo. Yung mga ganyang maangas, maliliit titi kasi laki ng toothpick. Okay ka na. Talaga naman eh. Okay ka na. Balita ko, may nakakita raw sa'yo, umiihi ka gamit mo tsani titi mo raw ganun kaliit. Okay ka Dami na. nakakita. Sige, pararaanin lang muna kita. Okay ka na. Ba't kayo iiyak? Okay ka na. Ba't ka nga iiyak? Ano, nakahanap ka ng katapat mo, kala mo So, ikaw okay ka na. pinakabobong tao Okay ka Oo na. nga, kala mo ikaw na pinakabobong tao Kasi ikaw kasi, So, filosofiya anong mo, goal mo bobo ka ngayon na. sa mga pinagsasabi mo? Anong goal mo dyan? Ang goal ko, maunawaan mo na hindi ka lang bobo tsaka tanga, upal ka pa. Anong pakinabang ngayon nun? Ang pakinabang no, nakakatulong yan sa mga kapwa mo, kupal at bobo, tanga. So, nakuha mo na yung goal mo, tama? Hindi ka pa nakukuha kasi hindi ka pa umiiyak So, ang goal mo, paiyakin mo. Mamaya iiyak ka yan. Hindi, alam ko naman hindi ka iiyak kasi mamaya ka pa iiyak Alam ka na may iiyak ka sa harapan ng camera. Okay. Di ba?
Yung titi mo, ang liit-liit. Paano ba yan? Paano ba kayo nag-6 ng GF mo? Hindi umaaray. Sobrang liit. Kasi laki ng tingting. Kung sa bagay, yung edits mo, kasi laki ng tingting, maliligayahan siya, makikiliti. Sabihin mo na lang kapag okay ka na. Sabihin mo na lang pag okay ka na. Alam mo, unlimited ang bibig ko, no? So, gusto ko lang sana maunawaan mong kupal ka. Alam naman Na hindi na ng mga lahat ng tao yun. ano mo. Ang tanong ko nga sa'yo, ano pa ang goal mo ngayon dito? So di Hindi sasabihin alam mo, ng kupal mga ako, tao bobo na- ako, tanga ako. Alam naman ng mga tao yung Brad. Ano pa next? Oo nga. Ano pa gusto Kaya mo nga patunayan? sana maunawaan mo. Kasi hindi mo Naunawaan ko maunawaan ang naman. filosofiya. Okay na, Kaya, naunawaan ko na. Ano pa Okay. gusto mo patunayan? Ngayon, aminado ka na bobo, tanga ka, tsaka kupal ka. Okay, ano pa gusto mo patunayan? Kaya nga, di aminado ka na ngayon na bobo, tanga, kupal Oo, ka. oo. Bobo ako, tanga ako, kupal ako. Oo. Ano pa gusto mo ngayon patunayan? Bakit nagtuturo ka pa sa mga tao? Nagpapaliwanag ka pa, bobo, tanga, kupal ka pala. Paano kung maniwala sa mga tao? Tatanungin ko ngayon kita. So okay na, bobo ako, tanga ako, kupal ako, mali titi ko. Ano pa ngayon ang gusto mong patunayan? Wala ka pala eh. Wala nga ako, wala talaga ako. Wala ako. Wala ka palang binatbat. Wala ako. Bakit? Kasi maliit nga ang titi ko, at bobo ako, at tanga ako, at kupal ako. Ano pa ngayon ang gusto mong patunayan? Hindi, wag na. Naaawa na ako sa'yo kasi Hindi, huwag ka maawa sa akin. Tuloy mo lang, Brad. Tuloy mo lang. Huwag ka maawa sa akin. Bakit? Kasi nga kupal nga ako eh. Bobo nga ako eh. Oo, bobo ako, Kasi tanga hindi ako. mo naman nauunawaan yung mga sinasabi Oo nga, ko mahina nga kasi ulo ko eh. Bobo Kasi ako. pag bobo, Tama pag ka, bobo bobo tsaka ako. tanga, kahit pag Tama mumurahin ka. yan, hindi may intindihan. Tama ka, ang galing mo. Oo. Ang galing mo. Bobo ako, tanga Diba? ako. Tama Kaya ka. kahit pag mumurahin kita, kaya pansinin nyo, di ba guys? Pansinin nyo guys. Kahit anong mura nyo sa bobo, tanga, hindi masasaktan yan. Kasi nga, bobo at tanga. Tama ka, ang Kahit galing mo kanina talaga. ako sasabihin, Ang galing mo. Tama ka O, dun. diba? Ano ngayon ang susunod na goal Ang mo? mga Pagkatapos mo ngayon mapaamin sa akin. ang mga nasasaktan lang sa mga bash, mga bash, yung matatalino. Pero pag yung mga gaya niyang kupal, bobo, tanga, hindi masasaktan yan. Tingnan nyo, hindi siya nasasaktan, di ba? Kasi nga, walang utak yung ano niya. Tama Walang ka, naman yung may ulo niya panibago. na utak. Oo, may natutunan akong bago. Wala akong utak. Tama ka, ang galing mo. Ang galing mo. Siyempre. Ano pa ngayon ang goal Kailan mo? pa Ano masasaktan? pang next? Kailan pa may- kailan pa may sabihin mo sa akin pag stress yung okay ka na. bobo? Sabihin mo sa akin pag okay Tsaka ka. tanga. Sige nga, ikaw nga kailan ba na-stress ang bobo at tanga? Kaya ang dami mo nasabi. Kasi bobo ka, tanga ka. Hindi mo alam yung mga Gusto mo bang sinasabi mo. ma-stress mali-mali. ako sa'yo? Kasi nga, hindi ka may stress kasi nga bobo tsaka tanga ka. Hindi, tama ka. Ayun, hindi mo Nai-stress ako. maunawaan. Tama ka. Kasi Nai-stress ako. hindi mo nga maunawaan kung anong klase ka, kung nasa bobo ka ba, o tanga ka, o nasa Tama ka, ang galing mo. Gumamit ka ng filosofiya. Tama ka, ang galing Nasaklaw mo. mo lahat, yung bobo, katangahan, at kakupalan. Tama ka, sobrang galing mo. Okay ka na? Ito mo, pag naman di ka nai-stress, ang daming ano, siyempre, bobo, Hindi, nai-stress na kupal ako. ka, kaya hindi ka nasasaktan. Ano ka ba? Napapahiya ako. nai-stress eh. Nai-stress ako. Napapahiya ako. Hindi ka nga nai-stress eh, kasi nga bobo, tanga. Kailan pa na-stress ang bobo tsaka tanga? Di ba? Sabihin mo lang pag okay ka na. nai-stress, o hindi ka rin napipikon, kasi nga bobo, tanga ka. Di ba? Salamat ha, tingin mo, buti kahit na lang sabihin ko, dumating ka. Salamat, dumating ka. Buti na lang napaunawa mo Hindi, sa akin na bobo at tanga ko. Ang galing mo. Siyempre, kailan pa na-stress ang bobo at tanga? Ang galing Di mo ba? Kailan pa talaga. na-stress yan? Tangin, ang galing. Sige nga, May natutunan akong bago. Ang maghanap galing ka mo. nga maghanap ka nga ng ano, ng matalit ng bobo ta ka na na-stress. O, ikaw, sinaklaw mo. Kaya kahit anong sabihin ng mga sakit sa'yo, bobo, kupal ka, tanga ka, hindi ka masasaktan. Tama Kasi ka, nga, ang walang galing naman mo. yung utak mo. Tama ka, ang galing mo talaga. Walang laman yung utak ko. May na-realize akong bago. Walang laman ang utak ko. Galing. Sige nga. Tell me more. Kailan pa Tell me na-stress more. ang matatalino? Tell me more. Sige nga, sige nga. Kailan pa na-stress ang mga bobo? Di ba yung mga bobo, tanga, hindi na-stress yan? Eh, ikaw, Hindi. sinaklaw Tama mo yung ka. dalawa. Yung gusto mo ma-stress ako, nai-stress talaga ako. Bakit? Napapahiya ako sa sarili ko. Hindi ka nga na-stress eh. Hindi ka nga na-stress Ano ka ba eh. nai-stress ako? Bakit mo pa pinipilit na hindi ako nai-stress? Nai-stress ka ako. Ang kulit mo eh, yun, bakit ngayon nai-stress ako. na-stress ka na? Pinagmamalaki mo na matalino ka ngayon? Hindi. Eh, salta Bobo naman sa ako. mukha mo, hindi ka na-stress. Tama ka. Ano ka ba? Nai-stress. Paano ba gusto mo? Nai-stress ako. Wala, nami-mental Stress block ako. ka na, nami-mental block ka na. Tama ka, Basta talaga nami-mental yung mga block bobo, ako. tsaka taka, mabilis ma-mental block. Oo, eh. tama ka. Ang galing mo, ang galing mo. May bago ako natutunan. Alam mo, payo lang, no? Payo lang. Kailangan ko ano yung ba payo mo. maganda? Sige, payo. Go. Tuloy mo lang.
ahipin mo yung bulbul mo, gawin mo ibalot mo sa RT. Tsaka mo sindihan, gawin mo marijuana yung bulbul mo kasi wala naman laman yung utak mo eh. Nasubukan mo na ba yun? Hindi ko pa nasusubukan pero ayon sa Ba't ka pag-aaral ng mga nagpapayo ng eksperto ng bagay mga na hindi tanga, mo? taga-bobo, Ba't ka kagaya nagpapayo mo. ng hindi mo? Makinig ka. Sige, may Makinig ka. Sorry. Ayon sa pag-aaral Makinig. ng mga bobo, katangahan, ng mga scientifico na kagaya mo na walang laman ng utak, ang bulbul ng mga bobo at tanga na gaya mo ay nakakapilog para sa pagpapatalino ng kagaya mo. Oh, takina, wala akong ginawa basta na lang siya bumaba. Wala akong ginawa Andito yung dalawang kamay ko wala akong ginawa. Andito yung dalawang kamay ko. Ganun talaga when you deal with stupidity, kailangan lang talaga sabihin mo tama sila. Tapos eventually titigil din yan pag wala na sila masabi. Pag walang masabi. Kita ba? Nakita nyo na ngayon. Yan ang actual live demonstration ng kung paano makikipag-usap sa bobo. Kung paano makikipag-usap sa gago. Yan ang actual live demonstration kung paano makikipag-usap sa gago. Paano mo mapapatigil yung mga bobo sa pagsasalita? Bayaan mo lang sila magsalita, tapos sabihin mo, tama ka, ang galing mo. Tapos tignan mo, pagka limitado ang laman ng utak mo, tignan mo, hindi niyan kaya buong magdamag. Hindi kaya yung buong magdamag. Hindi niya kaya buong magdamag yan kasi mauubusan siya ng bagong ideas Hindi ba katulad ko, 4 na oras straight nagla-live ako. Pero yung mga ganyan, mauubusan yan. Bakit? Panlalait lang, ad hominem lang Nakita nyo naman, di ba? Ang filosofiya daw, kabobohan, katangahan. Kailangan ko daw ikang pag-asabi niya, kailangan mo mag-aral ng filosofiya sa akin. Sabi niya gano'n. Kailangan mo mag-aral ng filosofiya sa akin. Yun yung sabi niya sa comment kanina. Aral daw ako ng filosofiya sa kanya. Mag-aral ng filosofiya sa kanya, tapos sabi niya, tinanong ko, ano ba ibig sabihin ng filosofiya? Ang ibig sabihin ng filosofiya ay kabobohan at katangahan mo. Sabi niya gano'n. So, ibig mo sabihin pala, yung gusto mong pag-aralan ko na sinasabi mong filosofiya, nasa akin na pala. Ano pa ngayon ang pag-aaralan ko? Hindi na siya makasagot. Hindi na makasagot. Akad ka uli, dali, Sobrang tapang mo, akad ka uli. Round 2, dali, round 2. Round 2 natin. Round 2. Wala na, ba't nawala? Hindi rin nagko-comment, Wala na. Tangina. Actual live demonstration. Yan mismo, actual live demonstration kung paano makikipag-usap sa mga tanga, sa mga bobo. Alam mo na yan Simple lang naman yung konsepto di ba? When someone is maligning you, kapag ka merong mga tao na nilalait ka ng harapan sa mukha mo, pabayaan mo lang silang magsalita. Tapos tanong ka lang. Tingnan mo, sila na rin yung kusang aalis pag na-realize nila yung katangahan at kabobohan nila. Sila na rin yung kusang aalis. Tingnan mo, ito isa pa. Santana, kaya dali. Sabi ni Santana, bobo ka. Dali. Asa na, Santana? Akyat, dali. Takna, ito lang pala makakapagpapitik sa sa viewers Tingnan mo, 1,600 dito, sa kabila 3,000 viewers. So, panis! Putang ina. Chichester lang yan. Chichester. Ganon kasimple magpaiyak ng bobo. Yung bobo, napipiga ang utak niyan pag kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano niya palalaitin ang isang tao. Kailangan mag-isip. Yun ang problema. Walang maiisip So, yung kakarampot na paraan niya ng paglalait, yun lang doon lang siya magpapaikot-ikot. Mga siguro, 10 strategy lang nung kung paano siya manlalait. Tapos pagkatapos nun, nailabas niya na ngayon lahat ng panlalait niya, wala nang bala. Naubusan na. Kita nyo, kusang bumaba. Kita nyo? Kusang bababa yan. Naubusan ng bala Ganun talaga. Naubusan ng bala. Tingnan natin, baka nandito ulit. Brad, akad ka ulit. Dali, pakitang gilas ka, diba? Akad ka ulit. Biglang dumami ngayon yung gusto umakyat sa live ko. Tangina, dapat magturo ako nito Communication 101. No? Pagka gumawa ako ng courses Communication 101, akit kayo. Sama kayo ran. Communication 101. Na, kita nyo paano man lait ng mga siraulo. Madaling ma-disperse ang kabobohan ng mga bobo Gawan mo lang ng paraan para mag-isip sila ng mag-isip. Ganun lang. Pag-isipin mo. Tapos sabihin mo, tama ka. Ganun lang sabihin mo, tama ka. Bakit? Kasi pag pinalagan mo yan, yung mismong pagpalag mo, yun ngayon yung magpo-fuel ngayon ng mga konsepto na makukuha nila dun sa pagpalag mo para makaisip sila ng bagong papalag nila. Huwag mong bigyan ng ganun. Sabihin mo lang, tama ka. Tingnan mo, mauubusan ang sasabihin yan. Pag naubusan ngayon ang sasabihin, yan na ngayon, dyan na ngayon. That's where you attack. Wala nang bala Naubusan na.
Simple. Brother, naintindihan mo yan? Nakuha mo yan? Yes po. Ayos. O, nakita mo ngayon kung paano makipagbasagan sa mga bobo. Nakuha niyo yung Pilipinas? Nakuha niya, nadali niya yan. Tangina, sobrang bihirang pagkakataon nito. Sobrang bihirang pagkakataon nito. Ito, actual live mismo, sa harap ninyo. Nakita ninyo kung paano mag-disperse ng isang taong bobo. Yung wala masyadong laman ng utak. Alam mo yan eh. Yung wala masyadong laman ng utak, alam mo yan na konti lang ang bala niyan. Huwag mong bibigyan ng bala. Umuo ka lang sa lahat ng sinasabi niya para ilalabas niya ngayon lahat ng laman ng utak niya. Pag naubos ang laman ng utak niyan, kusa ng disperse yan. Kusa ng uurong yan, kusa ng aatras yan. Ate naman, nakita mo? Hindi ko i-end yung live. Hindi ko talaga i-end yung live. Nakuha ko ng kapiraso eh. May nakuha ako ng kapiraso sa kanya eh. Nakuha ko, nadadalawa, 3 piraso lang yung ano niya, yung laman ng utak niya. At 2-3 piraso lang, isang bobo, isang tanga, isang kupal. Other than that, mga ibang pinilit niya na lang isipin, pinilit na lang palabasin sa utak niya. Tsumamba, may mga lumabas pang konti. Yun lang 3 eh. 3 lang yung paraan ng panlalait niya eh. Bobo, tanga, kupal. Yun na yan, nakita niyo, diba? Sabi niya, bobo, tanga, kupal. Nakita niyo yun. Bobo, tanga, kupal. Yun lang ngayon ang meron siya. Dahil yun lang ang meron siya, antay mo pa. Magpipilit pa yan. Pipigain niya utak niya para maglabas pa ng konti pa kesa doon. Eto problema. Wala nang mailabas. Tinan mo ngayon, no? Tinan mo, pagkatapos ngayon ma-disperse nung nalalaman niya, ni comment, hindi na siya nagko-comment. Wala na, as in umalis talaga sa live. Umalis sa live. Ganong kasimple yun. Pag ang isang tao naguhuramentado, pabayaan mo lang ilabas niya lahat ng baho ng utak niya. Pag ang isang tao naguhuramentado, pabayaan mo lang ilabas lahat ng baho ng utak niya. Tapos pag naubos na yung paghuhuramentado niya, makikita mo, doon na ngayon lalabas ngayon yung katinuan. Eto problema, walang katinuan. Wala. Ang ine-expect ko pa naman doon pagdating sa dulo makikipagkasundo sa akin. Bumaba. Alam mo na, walang katinuan. Pag ang tao sinasang-ayunan mo na sa lahat ng bagay na panlalait niya tungkol sa'yo, sasambulat ang laman ng utak niyan. Lahat ng laman ng utak niya pipilitin niya ilabas. Eto problema, wala pala hanggang doon lang. Wala man lang ni kapirasong pagkadesente itong tao na to eh. Nakita ninyo yung paraan ng panlalait niya, 'di ba? Wala kahit kaprasong disente ng panlalait. Hindi, wala ni kapirasong pitik ng pagkadesente. Wala ka makikitang pitik ng pagkadesente sa ganung klase ng mga tao. Kung wala ka makikitang pitik ng pagkadesente, ano ngayon ang mangyayari? Ayun, in-end niya na yung live. In-end niya. Siya nag-end eh. Wala akong ginagawa sa kanya. Dito lang kami ko, nagganyan-ganyan lang ako rito eh. Tapos nagkakamot pa ako sa puwet ko eh. Nagkakamot pa ako sa puwet ko rin sa may bandang gilid eh. Habang sinasang-ayunan siya eh. Nakakatuwa. Anyways, brother, go! Follow-up question. Swerte ng mga nanonood ngayon, no? Swerte ng mga nanonood ngayon. Go, brother! Follow-up question. Nakalimutan ko na yung Nakalimutan mo yung tanong mo, no? Tangina, ang sarap ng bakbakan na yun eh. ano nangyari. Kahit ako, nag-enjoy din ako sa bakbakan eh. Wala ka na follow-up question? Sa, ano na lang po sa ibang question ko po, isang question na lang po, ano. Okay. Marami po sa kapatan ngayon, ano, yung hindi na sila nakaka-focus sa, ano, isang bagay. Parang sa isang bagay, 5 minutes na lang sila nakafocus dahil sa marami sila nakakita sa mga social media. Follow-up question mo, brother. Doon muna tayo sa tanong mo. Huwag mo akong kwentuhan. Kailangan ko yung tanong mo. Go. Yun ang pakikinabangan ng mga tao. Sa public speaking ko, follow-up question ko po din sa, ano, bakit po, okay lang po ba na, ano, na hindi po sila lahat sumang-ayon sa mga lahat na sasabihin mo? Oo, okay lang yun. Everybody is entitled to their own opinion. Welcome yun, na welcome sila na hindi sumang-ayon sa opinion mo. As long as they are still stating facts, or as long as they're still stating arguments, as long as argumento pa yung pinag-uusapan ninyo, walang problema. Pero pagka ganong nagsisimula ng manlait, that's when you stop. Doon ka natitigil. Bakit? Kasi pagka sumakay ka ngayon dun sa panlalait ng mga ganong klase ng tao, ano ngayon ang pinagkaiba mo sa kanya? Sa akin, ang tingin ko ron hindi tao, ang tingin ko ron hayop eh. Ano ngayon ang pinagkaiba mo sa hayop kapag ka umaasta ka na parang hayop din? Gets mo? Opo.
Yung mga ganon, hindi mo papatulan Okay, yun. Hindi mo papatulan yun. Oo ka lang, ng oo, ng oo, ng oo. Pag nagsimula ng manlait, umuo ka na lang sa lahat ng sasabihin niya. Pag nasimula ng manlait. Kasi wala nang itututol sa'yo eh. Ano pa ba naman itututol sa'yo? Hindi na argumento pinag-uusapan, panlalait na lang ang sinasabi. Di ba? Hindi na argumento eh. Gets mo? Okay, sige brother. Maraming salamat sa oras mo. Akit mo na ang bagong viewers, ha? Sige po. Thank you very much. Ay, sorry. Putol. Akala ko hindi na siya magsasalita. Bagal ang loading time. Sige, doon tayo ngayon sa mga babae. Babae naman muna tayo. Babae naman muna. Yung isang piraso yun, nag-enjoy ako ron. Tangina. Bugoy din kasi ayaw pumalag eh. Ganun sana magiging ending nung kung kasi bugoy yun eh. Ayaw pumalag eh. Babae naman muna tayo. Miss Z. Enjoy ako ron ah. Sister, good evening. Taga saan ka? Hello, sir. Danao po. Mindanao. Okay, ano tanong mo? Anong ko lang po, kung halimbawa po, sa ganito kasi na po kayo, parang ikaw yung inaanuhan ko po ng inspiration kung paano po magsimula. Iit po. Ah. Ano tanong mo? Yun po. Kung paano po magsimula. Anong gusto mo simulan? Business po. Una muna, mag-aaral ka muna. Hindi naman ibig sabihin ng pag-aaral sa eskwelahan eh. Hindi automatic yun eh. Pero ano ba ang gusto mo? As in literal, gusto mo talaga. Kung ano yung gusto mo, doon ka muna. Ano gusto mo? Gusto mo bang magluto? O gusto mo bang maglolo? Mga ganon. Hanap ka muna ng kung ano muna yung gusto mo sa umpisa. Tapos, ang susunod nun, tignan mo ngayon kung ano yung pwede mong gawing hanap buhay, kung ano pwede mong pagkakitaan dun sa mga bagay na gusto mo. Yun ang susunod. O, tapos ngayon, sunod-sunod na. Ganon kasimple yung konsepto. Gets mo? Normal lang din po ba? Yes po, normal lang din po ba sa una, malulugi? Oo, Sa normal yun. business. Normal yun. Sa una, nalulugi talaga. Ganon talaga. Parang katulad nung sa akin, nung nagsisimula ako nitong sinigang na baka, hindi naman agad-agad paldo ito eh. Itong sinigang na baka, nagsimula to, yung pinakaunang araw nakita namin less than, parang somewhere around 1,000 pesos lang yung benta. Benta yun ah. Eh ang ginastos ko halos 5,000 sa isang batch. So ibig sabihin, halos lugi kami ng 4,000 unang araw pa lang. Tapos ang nangyari, kami rin ang kumain ng sarili naming tinitinda, tapos binigay namin sa kapitbahay yung iba. Ganon. Yun yung unang araw. Pangalawang araw, ganun pa rin. Pangatlong araw, ganun pa rin. Unang linggo, halos ganun pa rin. Tapos saka pa lang nagsisimulang to make off nung mga parang pangatlo, ganun, pang-apat na linggo. Pangatlo, pang-apat na linggo. Dun pa lang muna nagsimulang mag-take off yun. Pero, hindi automatic yun, ano? Hindi automatic na pag nagsimula ka negosyo, paldo agad. May mga iba nga, inaabot ng 1 taon, 2 taon bago to make off eh. Kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung normal sa negosyo. Ang normal sa negosyo, pag magsisimula ka, hindi automatic tatangkilikin ka kagad ng mga tao. Gets nyo? Kuha nyo? Okay. Follow-up Po, question. may friend po ako na 2 beses, 3. Hindi lang once time na nalulugi siya. So ang nangyari sa kanya, nagtry siya ng nagtry hanggang nagkautang-utang siya, ganun po. Pero ang iniisip ko po kasi yung paano po sigin, ano pong dapat gawin para yun nga, para mag-negosyo. Yan yung mga bagay na hindi mo lang basta pag-iisipan, kailangan mo talaga mag-research ng gusto. Kailangan mo talagang pag-aralan ng gusto. Hindi mo basta iisipin lang yan. Hindi ko kayang i-discuss yan over the internet na 5 minuto. Papaldo na agad ang negosyo mo. Hindi ko kaya i-discuss yan. Magsimula ka na lang muna. Yan ang suggestion ko sa'yo. Simulan mo munang pag-aralan mo muna ano ba talaga ang negosyong gusto mo. Tapos barya-barya ka lang muna sa umpisa. 1,000, 2,000 o 5,000 lang muna. Depende kung gaano kalaki yung budget mo. Barya-barya lang muna sa umpisa. Ganon kasimple. Gets mo? Follow-up question, sister. Thank you po. Okay ka na? Yes. Okay, sige. Thank you. Itanong Bye-bye. din. Sige, go. Wala. Follow-up question ka? Sige po.
nakapila po eh. Okay, So, sige. gusto po Thank you. nilang umakyat. Bye-bye. Dito naman tayo sa kabila. Thank you po. Yeah, dito naman tayo sa kabila. Pag-issue talaga, napakabilis makapagpataas ng viewers. Siguro ako 3,000 yung viewers dito, out of the usual yan. Dito naman sa kabila, 2,000 viewers. O, tinan mo, nung tapos na yung issue, mga tao Hello, talaga. boss. Basta issue lang talaga. Hello, boss. Good evening, brother. Taga saan ka? Napanood mo ba? Omsing. Ano palagay mo? Feeling ko po sana wala na siyang Feeling ko masabi po kasi sana wala na siyang masabi kasi wala naman siyang hugot sa inyo. That's your opinion. Maraming salamat. Ano tanong mo, brother? Meron pang isa pa rito. Meron pa isa. Sayang oras nyo dito. Tanong Kay ko, Bugoy boss. na kuy kayo marinig. Tanong ko, boss. Matututo kayo legit. Sayang pala oras. Ba't nandito ka sa live ko? Diba, doon ka sa live ni Bugoy. Ay, wala pala live si Bugoy. Wala palang live si Bugoy. Takina, doon pa lang sa babae, nabasag na kagad si Bugoy eh. Sabi mo, 6 minutes, sabi mo, poprotect mo, yung lupit nun eh. Sabi mo, poprotect mo kami, tapos provide ka sa amin. Paano mo kami poprotect? Sabi mo, 6 minutes mo lang hawakan yung anak mo. Bang! Tangina, sinalo na lang siya ng tropa niya ron, hindi na siya nakasagot eh. Sinalo na lang siya ng tropa niya, hindi siya nakasagot eh. Sige brother, go, question. Boss, tanong ko sa Boss. inyo. Kasi kaka-graduate Takina, ko pa lang. nasingit ko lang to. Ang tanong ko po. Isipin mo no, pag si Bugoy nag-live. Singit ko lang to. Isipin mo no, pag si Bugoy yung nag-live, tapos ako yung aakyat sa live niya. Ano kaya Ikaw magiging ba kalalabasan? Oh, ano kaya tingnan mo, kaya hindi makapag-live yan eh. Kasi alam nila pag kumuha sila ng questionnaire galing sa live audience nila, may tendency ako yung aakyat. Kaya pag nakita kita nag-live Bugoy, maniwala ka. Pipilitin ko talagang umakyat sa live mo. Anyways, go. Tuloy natin yung tanong mo, brother. Boss, kasi kaka-graduate ko lang. Hello? Okay. Oh, sige, tuloy. Kaka-graduate ko lang po. Bugoy, ang cute Tanong na ko to. Ang tanong ko po is, sa loob ng 5 taon, ano po mga pwede yung gawin para mas umunlad pa po at lumawak pa po kaalaman? Hanap ka na kagad ng boss na naniniwala ka sa mga bagay na pinaniniwalaan niya, na magaling na makakapagturo sa'yo ng maraming bagay. Doon ka muna. Magpapataba ka pa ng utak. Kasi yung mga bagay na natutunan mo sa eskwelahan, tried and true na yan, subok na yan ng panahon. Pero theoretical. Kasi Okay. yung actual, every now and then nababago ang actual. Yung ang tawag nila experience, every now and then nagbabago-bago ang trend niyan sa lipunan. Dati, yung mga trending na mga damit nasa mga mall. Ngayon, yung mga damit sa mga mall nagsasaraduhan na yung mga shops eh. Yan napansin ko eh. Hindi niyo napansin, nagsasaraduhan na yung mga shops. Yung mga clothing sa mall. Online. Mas pumuputok na ngayon yung mga online. Yung mga sumisikat na brand sa online, yun ang mas tinatangkilik ng mga tao versus yung mga nasa malls. Balita ko nga, pati yung Forever 21, kung di ako nagkakamali, magsasara na daw eh. Pambuong mundo yung Forever 21 na yan eh. Opo, isa Imagine, na lang oh. ata brand siya sa Pinas eh. Magsasara na. International brand, magsasara na. Fuck. Ang trend nagbabago every now and then. Ang atensyon ng mga tao nagbabago every now and then. Yung mga natutunan nyo sa eskwelahan, tried and true yan, subok na ng panahon yan. Theoretically, gumagana pa rin yan. Theoretically, gumagana pa rin. Pero yung actual niyan, every now and then, you have to adapt. Ang pinakamagandang paraan na magagawa mo ngayon para sa sarili mo, humanap ka ng boss na magaling pagdating sa trend. Trend po. Okay. Inanote ko po yan, sir. And when I say trend, hindi lang yung trending sa social media, hindi ganun. Pero pati sa management, pati sa financial handling, at maraming iba't iba pang mga bagay. Kasi iba't ibang panahon, iba't ibang generation, nagbabago rin. Pati pag-handle ng tao, pati pag-handle ng kaperahan, pati pag-handle bla bla, etc. etc. Ganon yung konsepto. Pero, sometime in the past, yung mga aplikante, okay lang sa kanilang pumila ng napakahabang panahon, nakapila sila para lang makapag-apply sa trabaho, dala-dala biodata nila. Ngayon, wala nang gumagawa ng ganun. Ngayon, aplikante, puta ko, hindi mo ako tatanggapin sa internet pag nag-PM ako sa'yo, hindi na ako mag-apply sa'yo. Ganun ang dating.
Ngayon po, online na lang po kahit yung interview. Ganun na nga. Follow-up question, brother. Follow up, sir. Ito medyo personal po. Sa base sa experience nyo, sir. Sa tingin nyo po, saan po yung age po? Nasa 20s, 30s yung magiging mas matalino po? Or sa po dapat mas magkamali? Ngayon pong bata pa ako or na lang po ako? 30. In terms of financial po, sa mga mistake sa financial. Siyempre, obviously, wala ka naman choice. Mangyayari talaga sa iyo kung kailan bata ka pa. Wala ka naman choice Due to lack of option, talagang magkakamali ka talaga ng marami sa finances mo habang bata ka pa. Bakit? Wala ka pa masyado maraming alam tungkol sa financials Hindi mo pa nasusubukan yung mga bagay na gusto mong subukan ng mga ideas mo sa tunay na mundo. Ngayon pa lang, testing mo na. Kasi pagka nagkamali ka sa buhay mo, later on, kawalan na lang disiplina yon, either nalulung ka sa sugal o kung ano man ang nangyari sa pera mo. Pagkakamali na yun, na maaaring sinadya mo, maaaring hindi, pero malamang bunga na lang nakatangan kasi hindi mo sinunod yung mga bagay na subok na na-testing mo na rin all throughout your time. Ganun. Follow-up question, brother. Sir, last question po. Paano nyo po na-handle yung pangbabash niya, sir? Kasi nasa Gen Z po. Siyempre yung panahon po namin, medyo sensitive. Nung nakaraan po, natututo ako sa inyo paano mag-manage nung last time, sir, nakita ko ata nanakawan kayo. Parang panangyari sa akin yun, sir. Parang parang gustong PM ka gumanti na lang. Ganun lang gagawin ko. Parang siguro ilang taon ko iisipin yung ninakaw sa akin na 150k. Pero sa inyo, sir, ginawa nyo sa loob ng 2 weeks ata na survive nyo yung nanakawan po sa inyo. Mas lumago pa po. Multiple factors yan, brother. Hindi mo lang yan titignan sa isang avenue. Titignan mo yan on multiple avenues. Unang-una, naglalaro na lang ako, retired na ako. So wala akong pakialam kung manakawan ako kahit nga yung pera ko ngayon, manakaw uli, okay lang sa akin. Wala akong pakialam. Bakit? Kasi marami na ako Doon na lang tayo sa konsepto na maraming ulit na kasing nangyari sa akin yan. Hindi yan yung first time na ninakawan ako ng malaking pera. Hindi yan yung first time, brother. Hindi yan yung first time. Marami nang ulit na nangyari sa akin yan. Siyempre, yung pinakaunang beses, sobrang sakit niyan. Parang feeling mo, parang break up ka na. Sa tagal ng taon ngayon yun. Tapos parang, alam mo, grieving ka dun sa nawawalang pera. Pero, alam mo, as you go along in life, marirealize mo rin at the same time na mahaba pa naman yung buhay mo. You can always make so many monies. You can always make money, but you cannot always make memories. Yung mga yan, inilalagay na yan sa back burner ng mga memories mo. Diba? Tapos at the same time, gagawa ka ng mga bagong memories kung paano ka bumawi dun sa nawala sa'yo. Hindi dun sa tao, dun sa nawala sa'yo. Ganon yung konsepto Pwede kang bumawi dun sa tao kung eto ang kondisyon. Babawi ka lang sa tao kung regular yung damage. Yan, pwede kang bumawi. Pag nagsisimula ka pa lang sa buhay. And when I say bumawi, ang ibig sabihin, regular, yun talaga, babawi ka talaga. Ganun talaga. Yun na mismo, kung ano yung nasa isip mo. Kung regular yung damage. Pero you have to make your bawi, tayo na lang sa lista tayo. Kailangan yung bawi mo matalino. Hindi ka na mababalikan. Ganun yung konsepto. Ha? Para hindi ka, kasi pagka mangyayari parang kinakaya-kaya ka lang ng ibang tao, yun yung nasa isip nila So, kailangan mo rin gumanti ng paraan rin po nila. Pag recurring yung damage, tas nakikita ng marami. Pag recurring yung damage, tas nakikita ng marami, yan, pwede kang bumawi dyan. Pero dapat yung bawi mo, batalino. Tignan mo, eto magandang halimbawa. Eto magandang halimbawa. Sigurado ako sa inyo na taas viewers dito. Hindi nyo nakita to. Hindi nyo pa napapansin ito. Pero sasabihin ko na sa inyo. Hindi nyo pa napapansin to, sasabihin ko sa inyo. Sa akin muna, attention Pilipinas. Give me your attention. Akin muna ang attention, pag-uusapan natin si Duterte. Sige sir. Sa akin muna ang atensyon. Pag-uusapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng bawi.
Pataasin nyo muna to. Pahingin muna ako ng 70,000 hearts. Sa kabila, pahingin 70,000 hearts. 70,000 hearts sa magkabila, pag-usapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng pagbawi. Tungkol sa konsepto ng pagbawi, paano babawi ang isang Duterte dyan sa kagaguhan na ginawa sa kanya. 70,000 hearts, pag-usapan natin si Duterte. Itong si Doraemon, nagre-request pa siyang umakit sa live, samantalang di naman niya alam ang demographics ng narrative ko tungkol kay Duterte. Wala ka pa nga malay, di pa ako nagsasalita, Brad, ganyan ka na kagad magkomento eh. Sa akit ka pa sa live ko. 70,000 hearts, pahingin mo na. Bilis bilis sa 70,000 hearts, putang ina. Ano na lang, 90,000 na lang, pahingin 90,000 hearts kasi itong kabila medyo mabagal eh. 48,000 hearts to. Pahingin akong 60,000 hearts na lang dito. Baba natin dito, lagyan natin sa kabila. 60,000 hearts dito. Bilis! Tungkol kay Duterte to. Tungkol kay Duterte. Pag-usapan natin si Duterte tungkol sa konsepto ng bawi. Tungkol sa konsepto ng bawi, pag-usapan natin si Duterte. Yan. Paano makakabawi ang isang Duterte sa ganyang klase ng sa ganyang klase ng kalokohan? 2, 3, 4, 5. Thank you very much. Pinagpapalit lang ng pera. Okay. Paying 60,000 hearts. Let's go. 60,000 hearts. Let's go. O yan. Eto na. Ito na ngayon. Pag-usapan natin ang Duterte. Yung nangyari na paghuli kay Duterte, hindi natin alam kung constitutional ba o hindi. Let's all agree na hindi natin alam kung yung paghuli kay Duterte constitutional ba o hindi. Hindi natin alam. Bakit? Walang abogado by far na naririnig akong nagsalita kung constitutional ba yan o hindi. Merong mga claims na unconstitutional daw. Claims. Pero yung actual na batas, kung saan eksakto sa Constitution, yung nalabag tungkol sa paghuli kay Duterte, hindi natin alam. Bakit? Kasi hindi tayo mga abogado. Ayan. Eto ngayon. Pag-usapan natin yan. Tungkol kay Duterte, pag-usapan natin. Bakit kaya pumayag si Duterte na magpahuli? Abogado si Duterte. Imposible naman na hindi niya alam ang batas. Imposibleng hindi alam ni Duterte ang batas. Mr. Duterte, former President Duterte, has been a prosecutor for a very long time. Mahabang panahon na prosecutor si Duterte. Naiintindihan niya ang batas at hindi pwedeng basta mo na lang damputin ang tao nang hindi ka sigurado kung ano-ano yung papel na hawak nila. Kasi hindi malinaw yung papel eh. In case hindi nyo pansin, hindi malinaw yung papel. Basta ang papel, international galing Interpol. Dumaan sa Interpol, galing sa ICC. Ngayon ang tanong, bakit pumayag ang Duterte? Bakit pumayag? Bakit sumama? Bakit sumama? Bakit sumama? Hindi nyo napansin? Sumama, walang gulong nangyari. Oo, merong parang standoff na nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Ba? Nakita nyo yun? Nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Bakit kaya siya sumama? Bakit? Hindi niya naisip. Hindi niya naisip. Matanda na daw kasi. Palagay mo ba yun talaga ang dahilan? Huwag mo kakalimutan, kahit matanda na si Duterte, he is still fucking sharp. Sharp pa rin yung matanda kahit ano. Very charismatic, outstandingly sharp yung matanda kahit matanda na siya. Hindi yan dahil matanda na siya kaya siya sumama. Hindi dahil yan sa matanda na siya. Sige, subukan natin yung alam mo. Feeling ko, sir, since huliin siya sa ICC, magiging kasi yun broadcast yun sa buong mundo eh. So, yung dati niyang ginagawa, baka sabihin niya in a international broadcast yung, kunyari, yung ginagawa ngayon sa Pinas, kung ano administrasyon na inosente siya,
In that way, makikita ng maraming tao yung ano niya, stand niya, sarili niya. Yun nga. Siguro oo. Siguro oo. Kasi we can only talk about possibilities. We can only talk about possibilities. Para makita ba talaga ng mga tao yung stand niya? Bakit? Hindi ba niya pwedeng i-broadcast yung stand niya nang hindi sumasama? That's the next question. Sir. Hindi ba Kasi- pwedeng i-broadcast niya habang nandun siya at hinuhuli siya at nakatutok sa kanya ang mga cellphone ng mga tao, hindi niya ba pwedeng i-broadcast yung stand niya? Nang hindi siya pumapayag na magpahuli? Hindi, sir. Kasi abogado siya eh. Pag ginuhuli, may right siya to remain silent pa. Sa tingin ko. Hindi. ganun po. That is a right. Hindi yun mandatory. Karapatan mo na manatili kang tahimik pero hindi mandatory yun na kailangan itikom mo bunganga mo. Tama. Bakit? Kasi tignan mo, yung sinasabi mong Miranda right, brother, you have the right to remain silent. Yung kadugtong nun, yun yung mismong pruweba ko sa iyo eh. Anything that you said can and will be used against you in the court of law. See? So ano ibig sabihin? Karapatan mong manahimik, pero hindi mo obligasyon na manahimik. Ang obligasyon, puwersahan. Puwersahan ka, itiko mo bunganga mo. Pero hindi, karapatan ang pananahimik. Pwede mong piliing tumahimik. Pwede mo ring piliing magsisigaw. Pwede mo ring piliing kahit anong gusto mong gawin, pwede. Hanggang gawin nila yung mga bagay na kailangan nilang gawin. Ganon yung konsepto ng Miranda right. May karapatan ka na manahimik, pero hindi puwersahan niya na pinepuwersa kang manahimik. Hindi ganon. Hindi ganon ang Miranda right. O ngayon, bakit pumayag si Duterte? Bakit, sir? Ako, Ano, sir? eto nakikita ko. Pag isinama mo si Duterte at ikaw ang presidente, halos katapusan mo na. Bakit? Tangina mo, isa sa mga pinakamatataas na tao ng bansa yan, minsan pa na. Boom. Hindi nag-iisip si Marcos. Hindi naman ako sa kumukontra kay Marcos o sumasang-ayon kay Duterte o kumukontra kay Duterte o sumasang-ayon kay Duterte. Alam ninyong unbiased ang opinion ko pagdating sa pagdating sa politika eh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nakapag-isip si Marcos na pag kinuha mo yung tatay, halos automatic na panalo na kagad yung anak. Ano ka? Hindi halos nag-isip eh. Tingnan mo, ano ba track record ng Pilipinas? Ang Pilipino, emotional. Ano ba? Ang Pilipino, emotional. Pagka may namatay na magulang, automatic na nanalo yung anak. Nakita nyo naman in the past yan eh. Pag may namatay na kung sino man na nakadikit sa isang politiko at maganda track record ng namatay, yung dinidikatan na politiko na nanalo yan. Yan mismo ang track record ng Pilipinas. History repeats itself sa Pilipinas. Ano pruweba? Huwag niyong kakalimutan na si Cory Aquino naboto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Ninoy. At si Noy Noy naboto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Jesse Robredo. Ano ngayon ang mangyayari? Ito ngayon, puta. Ito ngayon ang malamang na mangyayari. There will be a public outcry. Yan ang malamang na mangyayari. Ito ngayon ang gagawin malamang ng mga Marcoses. Dahil may public outcry, may problema ang bansa, merong unlawful act. Possible mag-declare ng martial law. Baka yun ang nasa isip ni Marcos. Hindi, there will be a public outcry. Di-declare tayo martial law. Guro, yun ang nasa isip niya. Hindi mo naman iniisip na pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala kang magagawa, Marcos. Pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa pag hindi ka na gusto ng taong bayan. If there is a public outcry at ang mga tao ay willing nang mamatay sa kalsada, kinang-ina mo, wala ka nang magagawa kahit mag-martial law ka pa. Wala ka nang magagawa. Ngayon, eto ngayon ang malamang na mangyayari. Ang Duterte pumayag. Bakit? Kasi nakikita niyang possible
unconstitutional yung gagawin sa kanya. Dadalhin siya sa labas ng bansa, dati siyang presidente. Nakikita niya yun. Ito ngayon ang strategy. Huwag niyong kakalimutan, uulitin ko lang ang premise. Ang premise, possibly, ang mga Pilipino heavily emotional. Pumapanig ang mga tao sa mga inaapi. Pag nakita ng mga tao inapi yung dating presidente, putang ina nyo lahat. Kinang ina nyo inapi yung dating presidente. Kita mo? Ano ngayon ang possible na mangyari? Ang possible na mangyari, dahil inapi yung dating presidente, alam ni Duterte matanda na siya. Alam niya yun. And he is okay to die anytime. Nakuha niya na yung pinakamataas na posisyon sa bansa. What more can you ask for? What more can you ask for? Pag ganyan ka na sa ganyang edad, base sa mga taong natanong ko, naghahanda ka na para sa susunod na lahi. Naghahanda ka na para sa anak mo, para sa apo mo, para sa ibang mga tao. Kasi ramdam ko yun eh. I feel that deep down inside. Matanda na ako eh. Nararamdaman ko yun eh. Na meron na ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Natikman ko na halos lahat ng bagay na gusto ko. Na okay lang na madagdagan pa lahat ng meron ako. Hindi naman ako hypocrite. Pero kung hindi na madadagdagan, okay lang sa akin. Ayos na. Okay na ako sa lahat ng meron ako ngayon na tuloy-tuloy lang na pumapasok sa akin na regular. Okay na ako ron eh. Ang importante sa akin ngayon, mga kapwa-tao ko tumalino. Yun ngayon ang importante sa akin bilang tao. Matanda na ako, ang importante sa akin, yung mga kapwa-tao ko na. Ngayon, makikita mo ngayon, ano ngayon ang possible na mangyayari? Ang possible na mangyayari, dahil posibleng unconstitutional yung ikinilos ng ICC, ng Interpol, at ng gobyerno natin, possibly yayariin sila ng taong bayan. At alam ni Duterte, imposibleng hindi alam ni Duterte yayariin yung gobyerno natin ng taong bayan. So, para magkakaroon ng people's power to. Hindi lang people power. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Posible yun. We're only talking about possibilities. We are only talking about possibilities. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Na pag sinabing Marcos, ay putang ina, mga walang utang na loob yan. Ipinalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Ikinampanya sila. Pero pagdating sa dulo, para silang mga asong kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanila nung panahon kinailangan nilang kumain. Possible yun. We're only talking about possibilities. Well, tinan mo. Ang mga abogado ngayon, nakikita ko naglalabas na sila ng kanya-kanyang mga saloobin, testamento, at mga dokumento. Isa sa mga nakita kong nailabas, recently lang, pinakabago ito. Yung code ng ICC. Na dun sa code na yon, Article 39, Section 3, kailangan sumasang-ayon muna ang korte ng bansa bago mo ilabas ang tao mula sa isang bansa papunta sa ICC. Ewan ko kung nakita nyo na yun. Pero diyan sa parte na yan ng ICC, walang korte na dinaanan si Duterte sa Pilipinas. Walang korte na dinaanan. O kasi parang Ngayon, nilagay kagad siya sa private facility. Article 59, Section 3. Nakita nyo yun, di ba? Walang korteng dinaanan. So ano ngayon ang tunog? Ang tunog, nagmamadaling kunin si Duterte. Isa pang tunog din at the same time, mismong PNP at yung presidente na pubayag hindi sumusunod dun sa code ng ICC. Pati ICC hindi rin sumusunod. Ganun ang labas. Pwedeng hindi napansin ng ICC yan? Pwede yun? Posible yun? Imposible namang hindi nila alam yan eh. Pero minadali, halatang halata, minadali. Diba? Halatang halata, minadali. So ang malaking possibility niyan, dahil dun pa lang sa pagkakahuli kay Duterte, mali na, halos lahat ng ebidensyang ilalabas, possible na manal and void. We're only talking about possibilities. Possible na manal and void.
Bakit? Kailangan ng kooperasyon ng mga bansa para makakuha ka ng tao mula sa bansa na yon papunta sa ICC. Kahit may warrant of arrest pa yan. Tingnan mo, si Putin meron din eh. May warrant of arrest din si Putin. In case hindi nyo alam, may warrant of arrest si Putin sa ICC. Nakuha ba? Obviously hindi. Bakit? Hindi pinapayagan ng mga korte nila sa loob mismo ng Russia na makuha siya. Hindi pinapayagan. Nakadepende yan dun sa korte sa loob ng bansa. Eto ngayon ang problema. Nagka-problema kasi hindi dumaan sa korte. Minadali. Tingnan mo, may naka-ready na kagad na eroplano at meron pa akong balita na yung eroplano na yan ay pagmamayari ng Marcos. Meron akong balita na lumabas sa akin, pumasok sa inbox ko galing sa kung saan. Marami akong balitang natatanggap eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, tahimik lang ako eh. Marami akong balitang natatanggap tungkol dyan. Ang dami kong balitang natatanggap. Ang daming dumarating sa inbox ko, hindi nyo lang alam. Tahimik lang. Pero masyadong maraming dumarating sa inbox ko, dumadaan sa inbox ko ng mga information at mga dokumento. Yung iba, kahahaba pa, ang dami. Halos di na nga ma-download ng cellphone ko eh. Kasi itong cellphone ko kasi, puro mga pipitsuging cellphone lang ito eh. Kabibili ko na lang naman ng bagong pipitsuging cellphone na naman. Ganon. Pero sa akin overall, derechahan, I'm looking into the possibility na strategic si Duterte dun sa pagsama niya doon at hindi yan basta na lang sumama siya dahil pinwersa siya. Hindi yan sumama na lang siya kasi pinwersa siya o dahil hindi niya na kaya lumaban o matanda na siya o mahina na ulo niya. I don't think so. Hindi ako naniniwala dyan. Duterte is a highly strategic individual, very charismatic, outstandingly witty and sharp when it comes to law. Hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan basta-basta ganyan na lang. Hindi niya napansin. Tignan mo, ito pruweba ko sa inyo na hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan sa sumasang-ayon ako kay Duterte. Huwag niyo mapagkamalian ha. Hindi rin yan sa kumukontra ako kay Duterte. Hindi yan sa ganun. Ako neutral lang. Nagtitimbang lang ako. Wala akong, sa akin simple ang konsepto. Pag maganda yung plataforma, suportahan natin yung plataforma maganda. Pagka parehas na politiko ha, pag pangit ang plataforma, batikusin natin yan. Ganun ako eh. So unbiased opinion ito. Hindi ako sa sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon kay Duterte. Hindi rin ako sa sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon kay Marcos. Hindi ganun ang opinion ko. Sa akin ang opinion ko unbiased. Wala itong binayaran ka ni ganito, binayaran ka. Hindi ako interesado sa ganyan. Hindi ako interesado sa pera ng mga politiko. Ganun na lang tayo. So ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, si Duterte hindi biro ang talino. In case hindi niyo alam. Paano ko nasabi? Lalo na strategy sa politika, hindi biro ang talino ni Duterte. Paano nangyari na out of nowhere, hindi kilala si Duterte dito sa Metro Manila, biglang all of a sudden landslide na ngayon sa kanya lahat. Naalala niyo yung panahon, medyo bata-bata pa tayo ng konti, hindi naman natin kilala si Duterte. Matagal na si Duterte doon sa Davao. Matagal na. Oo, matagal na. Nabago ang Davao, bla bla, etc. Ang mga nakakaalam lang niya, mga Davaoenyo, at saka yung mga bumibisita sa Davao. Konti sigurong mga nasa labas ng Davao, ganun. Pero ang mga taga Metro Manila, ano malay natin kung sino siya? Ano malay natin sa nagawa niya? Pero biglang hindi niyo napansin, all of a sudden, biglang pinag-uusapan na siya ng lahat ng mga tao. Hindi na importante kung Luzon, Visayas o Mindanao ka, o nasa Amerika ka, o nasa kung saan ka mang panig ng mundo. Bigla na lang pinag-uusapan na siya ng lahat at siya mismo ang gusto ng lahat ng tao. Hindi nyo alam kung paano nangyari yun. Napansin ko, hindi nyo na alam. Hindi nyo alam paano nangyari. Napansin mo ba yun, brother? Sige nga, ikaw bilang ordinaryong taong bayang kaparehas ko, napansin mo ba kung paano bigla na lang kilala siya ng lahat ng tao bago yung panahon ng eleksyon? Pansin mo ba? Oo, pansin ko sir. Wala nga siyang wala nga siyang tarpaulin nun sa Metro Manila. Walang tarpaulin, walang banner, walang mukha niya sa kalsada, wala. Saan Parang nang galing sumikat lang siya sir kasi nung meron ng mga debate sa presidential. Hindi. Inaabangan na siya ng mga tao bago pa mga debate niya. Long before the election, malayo pa, hindi nyo lang napansin. Hindi nyo napansin. Wala halos nakapansin. Nakita ko. Wala halos nakapansin. Pero sumagi sa isip ko. Hindi word of mouth. Hindi. Alam nyo, hindi word of mouth yan. Yung nanay mo, biglang kilala na kagad si Duterte. Yung tatay mo, biglang gusto na kagad iboto si Duterte. Nasa Metro Manila tayo, wala naman tayong kamalay-malay sa mga bagay na nangyari sa Mindanao.
Hindi rin mainstream media. Hindi mainstream media. Bakit? Kasi mismong ABS-CBN, nagbayad si Duterte doon, hindi inilabas yung ads nila eh. Hindi inilabas. So tahimik. Tahimik sila Duterte kung kumilos. Hindi nyo lang napapansin. Pero ito napansin ko. Long before, bago pa yung huling administrasyon, bago si Duterte, bago pa yung huling administrasyon, may mga lumalabas na sa social media na clips na nagki-creep in na hindi nyo lang napapansin tungkol sa Davao. Tapos yung mga tungkol sa Davao na nangyayari na malinis, maayos, walang droga, galit sa drug dealer, pinapakain yung upos ng sigarilyo dun sa mga taong naninigarilyo, nakita niyang naninigarilyo, nagmamaneho siya ng taxi na nagpapanggap siyang taxi driver para malaman ninyo kung ano nangyayari, etc., 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 nakakondisyon kayo. Social media. Walang nakakapansin. Walang nakakapansin. Lahat yun, nung mga nangyari sa Davao, ikinredit kay Duterte. Walang nakapansin. Tamo? Ganon ka-strategic sila Duterte. Yang pagsama ni Duterte, hindi yan dahil matanda na siya. Tangina, imposibleng dahil lang matanda na siya. Imposibleng dahil lang matanda na siya. Imposible yan. Dahil lang mahina na yung matanda, pumayag siyang sumama, putang ina, imposible. Imposible. Imposible de los imposible. Hindi yan ang dahilan. Hindi yan ang dahilan. Ang dahilan, hindi naman ganun kakomplikado eh. Alam ni Duterte, matanda na siya. Alam ni Duterte, mamamatay na siya. Inihahanda niya na yung susunod. And there will be public outcry kapag kinuha mo yung isa sa mga dating presidente ng Pilipinas. Alam niya yan, imposibleng hindi totoo. Imposibleng hindi niya alam. Imposibleng hindi niya alam. Ang tindi ng mga sumusuporta sa kanya. Kaalalaking mga tao ng mga sumusuporta sa kanya, lalo sa Visayas at Mindanao. Imposible. Imposible. Alam mo, titignan ninyo yung behind the scenes. Titignan niyo yung behind the scenes. Yung iba, face value ang tinitignan eh. Hindi face value. Hindi face value. Tignan niyo yung behind the scenes. Ano yung behind the scenes? Tignan niyo strategy. Baka may strategic na mga bagay na tungkol dito sa mga pinag-uusapan na to. Itong mga bagay na to, posibleng may tinatabu ng balita. Posibleng may ganito, posibleng may ganyan, posibleng may ganon, posibleng kahit na ano, posible. Pero tingnan mo yung likod, hindi yung harap. Kung ano yung binabalita ng media, wala na, diluted na yan. Yung nasa likod ang masarap pag-usapan. Bakit kaya pumayag yung matanda even though meron siyang sapat na puwersa para magpatawag ng sarili niyang militar, sarili niyang security, sarili niyang PNP dun sa mismong lugar niya? Bakit kaya? Bakit siya pumayag? Hindi niya napansin, walang gulong nangyari. Wala. Walang gulong nangyari. May nabaril ba? Wala. May nasaktan ba? Wala. Bakit pumayag? Paano nangyari? Tangina. Bakit pumayag? Paano nangyari? Tanong mo? Isip kayo behind the scenes. Hindi yan dahil matanda na, hindi yan dahil illogical kasi madilim na isip, bobo na kasi matanda na, baka Alzheimer, bla bla. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Laging merong strategy behind. Ang isa sa mga pinakamalalaking strategy behind, yung anak niya kumakandidato sa politika. Bakit? Kasi gusto nila makatulong sa taong bayan. Kasi lahat naman sila gustong makatulong sa taong bayan. Let's just put it that way. Pero may mabigat silang kalaban eh. May mabigat na kalaban eh. Di ba? Yung mabigat na kalaban, paano mo pababagsakin? Yan ngayon yung masarap pag-usapan. Yan ngayon ang masarap pag-usapan. Yan ang masarap pag-usapan. Kasi malamang, magkabilaan din yan eh, di ba? Hindi lang naman yan eh, di ba? Ang Marcoses may strategy din eh. Di ba? Ang Marcoses may strategy. Ate naman. Ang official press release ng mga Marcoses, at sinabi ito ni Marcos mismo sa press release niya, ang sabi ng Marcos, hindi daw sila nag-provide ng dokumento sa ICC. Yun ang sabi. Hindi daw nag-provide ng dokumento sa ICC. Hindi ka nag-provide ng dokumento sa ICC? Okay, sige. Sugas kamay. Okay. Bakit ang ICC ang sinasabi, tumulong daw kayo? Yung matanda pa na ini-interview sa BBC ang nagsalita. Tamo? Diba? Ba't nagkaganon? Magkaiba yung sinasabi magkaiba yung sinasabi sa pulpito natin at saka sinasabi sa ibang bansa sa BBC. See? See the difference? Tama? Bakit nagkaganon? Kasi nga,
alam mo na na kapag kinuha mo ang Duterte, magkakaroon ng public outcry. Pag nagkaroon ngayon ng public outcry, putang ina nyo, martial law tayo, gago. Alam mo diba? You have to put that into perspective na pinapahaba nitong gobyerno na to yung termino niya kasi ganun din yung ginawa ng tatay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ano ba kayo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang bunga hindi nahulog ng masyadong malayo sa puno. Ganun kasimple yung konsepto. Hindi naman ganun kakomplikado Diba? Pero you have to put into perspective na si Duterte naging strategic siya. Na pumayag na magpahuli siya nang walang dahas na nangyari. Bakit? Kasi papangit ang impression sa mga Duterte kapag may napatay sa Davao. May napatay dun sa kung saan man siya hinuli. Papangit ang impression Ano ngayon ang pinakamagandang mangyari? Sumama ka na lang. Tanda ka na di ba? Sama ka na lang. Tapos yun na rin ngayon na magpapanalo dun sa anak mo. Yun na rin ang magpapanalo sa anak mo. Yun na rin ang magpapabagsak sa current administration. See? Tama? Meron ba kayong narinig na ganyan sa iba? Tayo lang, sir. Too much information no? Too much information. Hindi, marami kasing possibilities di ba? We're only talking about possibilities. Maraming possibilities and we're only talking about possibilities. I'm not saying this as if parang ito na eksakto ang mangyayari. Kasi sino namang nakakaalam ng mangyayari? 'Di ba? Sinong nakakaalam? Baka alam mo 'yun, for all you know, baka hindi naman natin alam Baka walang enough na public outcry, 'di ba? Baka, alam mo yun, wala lang talaga masyadong pakialam ang mga taong bayan tungkol sa politika na oo, sige, emotional sila, pero dahil sa sobrang mahal ng bilihin, wala na lang talaga silang pakialam at they're just minding their own lives. Diba? Posible rin naman yun Posible rin yun. Yung mga tao ngayon, mga kabataan ngayon, putang ina. Ang hirap palabasin ng bahay. Napakahirap palabasin ng bahay. Ang demographics ng mga pumupunta rito, halos wala masyadong 18 anyos, 20 anyos. Ang demographics ng mga pumupunta rito, somewhere around 25 pataas. Wala masyadong pakialam ang mga kabataan yan. Wala masyadong pakialam ang mga kabataan. So going back sa pinag-usapan natin, brother, follow-up question. Ito, sir, last question na lang po. Ano po ba pwede niyo pong advice pa po sa mga susunod na henerasyon? Hindi na po Gen Z, yung Gen Alpha na po. Last question. Diretsahan na lang. Lahat ng mga Pilipino, mapapakinabangan ninyo ito. Pilipinas, Yes, sir. tabaan mo utak mo. You only get to live once. Isa lang ang buhay mo. Isa lang. Hindi ka na babalik dito pagkamatay mo. Hindi totoo yung bawi na lang next life. Hindi totoo yun. Talinuhan mo. Tabaan mo utak mo. Layuan mo yung mararating mo kasi kailangan natin ng maraming matatalinong Pilipino. Kailangan natin ng mga Pilipino na yung talino mo, yung tapang mo nanggagaling sa karunungan, hindi sa kaarugantehan. Kasi maraming tao na yung tapang nila galing lang sa pagkaarugante nila. Maraming tao, yung tapang nila nanggagaling sa pagkaarugante at sa kamangmangan. Nakita niyo yung kaninang umakyat sa live? Kung nanood kayo kanina, nakita niyo umakyat sa live, diba? Yung tapang ng tao na yun nanggagaling lang sa pagkaarugante niya. Doon lang nanggagaling ang tapang niya. Hindi galing sa talino. Bakit? Simple, wala siyang argumento na matutulan sa lahat ng mga bagay na sinabi ko. Kaya kailangan niya pang laitin ako. Walang argumento Narinig niyo naman ang buo, di ba? Narinig niyo ng buo yung halos 10 minutong paglilitanya niya tungkol sa kung gaano ako kabobo, gaano ako katanga, gaano ako kakupal sa paningin niya. Pero sa paningin niya lang yun, hindi ganoon ang tingin ng audience. See the difference? Nakita mo? Pero pag matalino ka, alam mo kung kailan dapat kang lumaban at alam mo rin kung kailan dapat kang sumuko. Ganong katalino si Duterte. Alam niya kung kailan dapat lumaban. Alam din niya kung kailan dapat sumuko. See the difference? Solid. Almost 20 minutes, 30 minutes, sir, nakuha kasi nakarunungan. Salamat po. Yung ibang Salamat, ulit po, mga nag-request ulit. Bagong perspektibo ka sa buhay. Alam mo, Pilipinas, matuto kayo ng konsepto. Yung konsepto ng paglaban at konsepto ng pagsuko. Alamin mo kung kailan dapat sumugod at alamin mo rin kung kailan dapat manahimik at manood. Hindi ganun kakomplikado yung konsepto ng buhay. Yung basic principles kung paano gumawa ng pera, paano makipagkaibigan, paano magpalaki ng mga anak, paano makisama sa mga magulang, paano gumagana ang lipunan,
paano gumagana ang trabaho, paano ma-promote, paano magnegosyo, at maraming iba't iba pang mga basic na wisdom. Pag-aralan mo ng gusto. Galingan mo, lupitan mo. Pag matindi ka na doon, pati kapwa-tao mo makikinabang na rin sa'yo. May sisig po Salamat, sir. Ganun po kaming sisting na po talaga ako. Salamat, brother. Follow-up question. Okay ka na? Okay na, sir. Sobra-sobra na. Sarap nun. Ang sarap na ending nun. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Good evening, sir. Ano po, God bless.